Bago pa ang botohan ay kinumpirma na ng National Bureau of Investigation o NBI na lumabas umano sa kanilang investigasyon na may mga kinausap ngang hitman si Vice President Sara Duterte para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at nooy House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, sinabi nga ng NBI na may lead na sila sa posibleng kinausap umano ng Vice-Presidente sa bantanga nitong pagpapatay kay Pangulo, kay First Lady at dating House Speaker. At ayon pa nga sa NBI, posibleng nasa paligid lang ito ng Vice. Sa impeachment hearing ng House Justice Committee laban kay Vice President Sara Duterte, pinalabas ang video ng Vice ukol sa kanya umanong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker noong November 23, 2024. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI na nag-imbestiga sa insidente, ang sinabi ng Vice ay may tuturing na inciting to sedition. So, batay po dyan sa sinasabi ninyo at sa napanood po nating video earlier, yung po bang ginawa ni VP Sara ay inciting to sedition? Based on the investigation conducted by the NBI, a complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. May tuturing rin daw na grave threats ang ginawa ni Vice President Duterte. Yung po bang ginawa ni VP Sara, grave threats po ba yun? Ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Batay sa revised penal code, ang grave threats ay pagbabanta laban sa isang tao, sa kanyang dangal o ari-arian at sa kanyang pamilya. Dagdag pa ng NBI, nakitaan din daw nila ito ng reasonable certainty of conviction. Sabi nga ng NBI, there is reasonable certainty of conviction against VP Sara on 1 count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng NBI na base sa kanilang pag-iimbestiga, may kinausap ng hitman si VP Sara. May mga lead na raw ang NBI kung sino ang taong ito at maaring may kinalaman daw dito ang ilang nagbibigay ng seguridad sa Vice. We have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. It's not been denied na mayroon pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. May kontrang manifestation naman si Representative Paulo Marcoleta. I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. Kasama rin sa mga isinumite ng NBI na video sa komite ang pahayag sa media ni VP Sara noong June 2024 bago ang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Yes, kasama po sa
conduct of investigation and an ongoing investigation po. Meron po ba siyang alam na masamang mangyayari nung panahon na yon? O may alam ba ang ating Vice Presidente na mangyayari kaya ayaw po niyang dumalo sa SONA? So ito po yung mga katanungan. Unfair naman po kung ang pop culture reference ay gagawin basihan ng suspicion. Marami namang gumagamit ng references from films and series as metaphor. Metaphor lang, Madam Chair. Ang punto ko lang, yung series ng Designated Survivor ay widely known na fiction. Kung ginamit man ito ng Vice Presidente, it could simply be a figure of speech. We should be careful not to overinterpret statements or put meaning beyond its plain language. May mga ipinakita rin na ilang video ni Mayor Baste Duterte na iniimbestigahan ng NBI. Just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. Wherein the Mayor Baste Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi, kuhain yung ulo. At dahil daw sa iba pang banta sa Pangulo, naglunsad ng task force ang NBI para maimbestigahan ang lahat ng ito. Mel, una na nga naghain ng reklamong inciting to sedition at 3 counts nga ng grave threats ang NBI sa Department of Justice laban sa Vice, at ayon kay Attorney Polo Martinez, ang tagapagsalita ng DOJ, sa ngayon daw ay under review pa ang nasabing mga kaso at wala pang inilalabas na resolusyon. Sinikap naman nating makuha ang panig ng Vice Presidente doon sa mga sinabi ng NBI sa House Justice Committee, pero sa ngayon ay wala pa silang pahayag. Yan ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.